Okay, pagpatuloy natin. Pag-aralan pa natin yung iba pang ekspedisyon sa Pilipinas ng mga Espanyol. Sabing ganon, yung kamatayan ni Magellan, hindi yung naging dahilan para matapos yung ginagawang ekspedisyon ng mga taga-Spain. Ngayon po, nung bumalik yung Victoria sa Spain, dahil sa pagkakatuklas sa Molucas, isang tagumpay at karangalan yon para sa kanila. Kaya ngayon, yung hari na pumalit kay Charles V na si Haring Carlos ay muli siyang nagpadala ng iba't ibang mga ekspedisyon para tumuklas ng mga panibagong lupain gamit yung daan na dinaanan ni Magellan mula Kanluran patungo sa Silangan. Kaya ang nauna pong ekspedisyon ay yung Ekspedisyong Loaiza noong 1525 na pinamunuan ni Garcia Jofre de Loaiza. Ayan, bawat ekspedisyon na pag-aaralan natin, ang laging nakapangalan doon ay yung taong namuno, kung kaninong ekspedisyon, tatandaan ninyo. Layunin nito na iligtas at hanapin ang Trinidad. Ngunit nabigo silang hanapin yung barko na to. Dahil gusto nilang hanapin yung Trinidad na barko kasi nga nakita nila noon na naglalayag ito sa Silangan. Isa pang layunin nila ay magtayo ng kolonya sa Molucas. Gusto nilang sakupin. Pero hindi naging madali yung paglalayag nila dahil nga sa sama ng panahon. Kaya nawala yung 6 na barko at Santa Maria de la Victoria lang yung nakarating sa Spice Island. Okay, nung time na yan, nagkasakit po si Loaiza ng isang scurvy. Yung scurvy po na to ay kulang sa vitamina, kaya nagkaroon ng sakit. Sumunod, pagkatapos niyang mamatay, pinamunuan ni Iniguez yung expedition na to. Ngayon, nakarating siya sa Visayas at Mindanao. Pero namatay din siya dahil nga po nalason siya sa pagkain. Ngayon, itinuloy naman ito ni Urdaneta at ng kanyang 24 na mga kasamahan. Nakaligtas naman siya sa pagkalason sa pagkain at nakarating siya sa Molucas. Pero bumalik din siya sa Spain. Pangalawang ekspedisyon ay yung Cabot. Ekspedisyong Cabot 1526. Pinamunuan naman ito ni Sebastian Cabot. Ngayon po, si Cabot po ay may 4 na barko na dala-dala at 250 na tauhan. Ngayon po, pagdating sa Brazil, nagkagulo yung mga kanyang kasamahan, ngunit naayos din naman kaya nagpatuloy sila sa paglalayag. Ngayon po, nakarating sila sa Rio Plata sa Argentina. Akala nila yun yung daan patungo sa Pacific Ocean. Ngunit pagdating doon, sinalakay sila ng mga Indian. Dahil sa tagal ng kanilang paglalayag, nagutom sila at nagkasakit. Kaya bumalik na sila ng bigo sa Spain. Pangatlo, ekspedisyong sa Avedra. Ito pong ekspedisyong sa Avedra, pinangunahan po ni Alvaro de Saavedra. Okay, kasabay ni Loaiza at Cabot, pinadala siya upang hanapin ang barkong Trinidad. Dahil nga natatagalan na yung hari sa paghahanap ng ekspedisyong Loaiza, pinadala na din itong ekspedisyong sa Avedra para mabilis na mahanap yung barkong Trinidad. At may dala din siyang sulat para kay Haring Humabon o kay Raha Humabon na kung saan humihingi siya ng paumanhin dahil sa nangyari noong ekspedisyon ni Magellan sa Cebu. Okay, bukod sa nagkaroon ng labanan, meron pa kasi silang masamang ibinalak noon na hindi natuloy, kaya nahihiya na sila. Ngayon po, may dala silang 3 barko at 110 na tauhan. Narating nila yung Surigao dito sa atin, ngunit hindi din sila nagtagal doon kasi nga hindi nila nagustuhan yung pagtanggap sa mga Pilipino. Siguro nung time na yan sa may Surigao, nalaman na nila na hindi magandang balak yung mga Espanyol sa mga Pilipino noon, kaya sa takot na rin siguro ng mga Pilipino, kaya hindi na rin ganun sila ka-welcome. Ngayon po, may mga naligtas mula sa ekspedisyon ni Loaiza, ngunit napadpad sila sa Tidor, Molucas dahil sa hangin. Ngayon, nakakuha sila ng mga rekado sa Molucas. Pagkatapos nun, namatay si Saavedra sa may ekspedisyong ito at humalili sa kanya si
Pedro Lasso. Okay, panghuling ekspedisyon naman po ay yung ekspedisyong Villalobos noong 1542. Ang nanguna po sa ekspedisyong ito ay si Roy Lopez de Villalobos. Siya po yung itutusan ng hari na magtungo sa Islas de Poniente o yung ating bansa ngayon na Pilipinas. Inutusan ito ng hari na sakupin at gawing kolonya ng Spain ang Pilipinas. Ano pa? Ipalaganap ang Kristyanismo at kaibiganin ang mga katutubong Pilipino. Ito na talaga yung ekspedisyon na kung saan gusto na nilang sakupin yung ating bansa. Ngayon po, si Roy Lopez de Villalobos nakarating pong una sa Banganga Bay sa Davao. Hindi din sila nagtagal sa Davao kasi nga hindi maganda yung pagtanggap sa kanila dito. Pangalawa po, nakarating sila sa Sarangani. Ngayon, nagkaroon ng digmaan sa Sarangani. Ngayon, natalo nila yung mga tao dito at dito na sila nagtayo ng tolda o dito sila namalagi. Ngayon po, naging problema naman ng mga tauhan niya dito yung kakulangan sa makakain. Hindi sila sanay na konti lang yung pagkain na dala-dala nila at hindi pa nila alam yung lugar, hindi pa nila kabisado, kaya hindi nila alam kung saan sila hahanap ng pagkain. Kaya ang nangyari, dun sa unang grupo ay nagkaroon ng isang namumuno. Inutusan ngayon ni Villalobos si Kapitan Bernardo de la Torre na magtungo sa Hilaga o sa may Samar. Ngayon po, nung dumating doon si De la Torre, maganda naman yung pagtanggap sa kanila doon ni Datu Makandala. Okay, nung time na yan, dito na pinangalanan ni De la Torre yung Samar na Filipinas. Okay, yung Filipinas po na yon ay parangal kay Prinsipe Felipe. Si Prinsipe Felipe, siya naman yung papalit kay Haring Charles pagkatapos niya. Ngayon po, hindi pa din tuluyang naging kolonya o hindi pa rin nasakop ng mga Espanyol yung ating bansa kasi nga po, nadakip si Villalobos ng mga Portuguese. Nung time na yan, nananakop din yung mga taga-Portuguese. Ngayon, dinala siya sa Molucas. Namatay siya sa piling ni Saint Francis Xavier o kilala sa Apostles of the Indies. Okay, ngayon po, si Haring Felipe II, nung humalili na siya sa paghahari ng Spain kay Haring Carlos, nagpadala na naman siya ng ekspedisyon dito sa ating bansa. Ngayon, sumulat siya kay Viceroy Velasco na kung saan taga-Mexico na inuutusan niya na muling magpadala ng ekspedisyon sa Pilipinas. Kasi nga, kaya gusto niyang magparating ng ekspedisyon dito sa Pilipinas after 20 years, akala niya yung Pilipinas ay sakop ng Spain. Okay.